Hello everyone, it's me again, Burntam, HPD TV. It's another day for DIY vlog po ulit sa ngayon. Nakikita nyo, gagawin natin tong Honda Wave R. Yan, Honda Wave 100R pala, para sa mas kumpletong detalye. So ito, nagpalit sila ng gulong. Yan. Yaman lang din na nagpalit na ng gulong, ilalagay na kasi namin. Ayan, naipitan pa ako mga ka-DIY. Oh. Sugat. Madali lang naman magtanggal nito. Ang mahirap lang talaga yung magbalik. Lalo na dalawa yung pinalitan ng gulong. Ang ipinalit nilang gulong, second hand lang din. Nagpalit kasi ng Michelin yung may-ari ng gulong na to. Si Jubel Cabrera. Shoutout sa'yo, bro. Makapal pa naman to, Leo tire yung brand. Itong magandang tire brand dito sa Pilipinas. Gawang Pilipinas po kasi ito. Pero magandang klase na rin yan. Mostly ang may gamit ng mga Leo tire or Sapphire tire ay mga tricycle driver. Pero pwede rin to. Magtatagal din naman yan pagka hindi naman araw-araw. Yan siguro yung may-ari pagka nagkapera, papalitan na rin naman niya yan. Ay pandemic kasi. Ngayon ilalagay na sana namin to, yung gulong. Kaya lang, nakita ko yung brake shoe niya dito sa may likod. Ayan Palitin na talaga to mga ka-DIY. Kasi masyado nang manipis. Lalo na tong motor na to, walang preno sa harapan. Kaya delikado. Ito lang ang preno niya sa likod. So imagine mo yan, napakadumi at napakanipis na. Bakal na yan Malapit na po siya sa bakal. So sisirain niya po tong hub. Ayan, sisirain niya tong hub. Kaya ayan, may binta naman tayo dito sa motor parts natin. I-flex mo yung yung shop natin nandun HPT Motor Parts and Car Wash. Yan. Yun. Naman tayo dito meron naman tayong stock. Yan buti nga may stock pa tayo. So may parts din po kami dito. Ay motor parts din pala kami dito. Hindi lang po car wash. So yan, sakto lang naman. Ngayon, pagka magpapalit kayo nito, make sure na kahit na nakalagay Honda Wave, marami kasing klase ng Honda Wave. May Honda Wave R, may Honda Wave 110, may Honda Wave 125. So, yan? Iba-iba yan. Kaya, ang magandang gawin niyo, isukat nyo. Yan sukat nyo. Ngayon, nabuksan na to. Sukat nyo. Ito yung sa may bilog dito, sa may guide. Yan. So, tamang-tama ito. Ito magandang klase ng brake shoe. Bakit Kasi may mga slice siyang ganyan. Para na sa ganun, yung mga dumi, hindi siya pumupunta dito sa ibabaw. Pumapailalim yung dumi, mga ka-DIY. Ito ang maganda. Kumbaga parang slatted siya, naka-slice. At saka tignan nyo yung kapal. Yung lapad pa lang, ibig ko sabihin, malapad po siya. Ito, manipis lang. So, sasakto yan dyan. Yan sakto lang naman siya. Wala hong problema yung lapad niya. Sakto lang po yan. Saktuhan lang po. Kasi wag po kayong maglalagay ng masyadong malapad kasi baka papangga. Babangga siya dito. So, ito, sakto lang naman dito pagka ilalagay natin to. Yan. So, yun. So, ayan. Pero, bago natin ituloy yung video, sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag niyo po munang kalimutang mag-hit ng subscribe button. I-like mo tong video na to. Share mo to sa mga friends and relatives mo, or even sa ride sa friend mo. Tapos, syempre, mag-comment ka sa section box para sa mga bagay na hindi mo naintindihan sa process na to. Ituturo namin sa inyo. Tsaka maraming salamat pala sa mga viewers natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa mga 700 plus na subscriber ko. Ayan, malapit na ako mag 1,000 YouTube. Ayan, maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na tiwala at suporta sa panonood. Watch hour na lang yung kailangan natin. Ayun, sa YouTube kasi, as a YouTuber, napakahirap po talaga magpa-subscribe, lalo na ngayon. Busy na yung mga tao, may trabaho na. Hindi gaya nung pandemic pa talaga, halos lahat ng tao na sa bahay, nanonood lang yan. Subscribe lang yung subscribe ngayon. Balik buhay na, balik trabaho na. So ayan, maraming salamat sa inyo. At gusto ko palang shoutout si B-Boy Manansala bro. Brother ko yan sa AKP.
taga San Pedro Taloy. Shoutout sa iyo, bro, Piboy Manasala, sa buong San Carlos chapter ng AKP, Alpha Kaparo, Longlib, mga brother, sisters, yan. Sa lahat ng AKP sa buong mundo, shoutout, Longlib. Tapos, sino ba ang shoutout natin? Si si Analos na nagbibideo. So, ito na lang, tuloy ko na lang po para mas mabilis. Ayan, mamaya na lang yung shoutout. So, ang pagtatanggal po ng brake shoe, ang pagpapalit, syempre, medyo lalagapak yan. Dapat nga may basahan tayo eh. Ito. Gaganunin nyo lang po mga kadigo. Yan o. Tatanggalin mo na itong spring mo na may long nose po tayo dito. Long nose. Long nose kasi tatanggalin muna natin itong spring. Kasi hindi natin siya matutuklap ng ganyan pagka may spring. Ayun. Ayun pala. Thank you. So yun, gamit po kayo ng basahan mga ka-DIY. Baka biglang lumagapak sa inyo. Kaya safety first. So tatanggalin muna. First thing first is you have to remove this spring. Pero ibabalik din na. Ay, meron na pala siyang spring din. Ayan. Ito lang medyo madugo dito mga ka-DIY. Itong spring. Pero pag natanggal na natin itong spring na to, okay na rin yan. May kahirapan lang po talaga to. Ayan o. Tsagaan lang po talaga ang pagmimekaniko. Ako po naman hindi naman po ako nag-aaral ng mekaniko, pero natututo ako sa mga mekaniko ko. Ayan o. Pag natanggal mo na yung isa, okay na yan. Pero mas maganda pagka masilan yung may-ari, syempre, lalagyan natin ng basahan ng ganyan. Okay, ito. Kailang gas-gas na rin to eh. Pipinturahan na nila to. Yan. So ilagay na natin yung bago. Guide. Yan. Ganyan lang po yan. Oh. Sa paglalagay, alam niyo po ba yung paglalagay? Itong flat na to, dito yan. Dito yan, oh, yung flat. Tapos itong parang may bilog, nakikita sa video yan, no? Yung bilog, dapat dito yan. So, ayan. Kailangan din natin dito ng puwersa. Puwersahan talaga natin ito mga ka-DIY. Ganyan, no? So, yun mga ka-DIY, para hindi po tayo mahirapan na maglagay ng ganyan, para mas mabilisan, tanggalin na lang muna natin yung spring. Kahit isa lang po. Subukan natin sa isa. Ilapat natin ganyan. Ayaw talaga eh. Ganyan na lang. So, yan. Dapat ganyan ho siya. Lumalabas lang ho ito mga ka-DIY. Ganyan ho. Yan. Tapos itong kabila dito. Tapos, pag sumakto na yan, lalagay natin yung spring. Dito. Ang paglalagay ng spring, parang ganoon din sa kanina. Iano lang din po natin yan. Ihilain. Ito ang maganda rito mga ka-DIY, ang kapal ng spring nyo. So, ganyan. Tapos hilain natin siyempre ganyan. Kailangan natin talagang pwersahan ito mga ka-DIY. Kaya mga ka-DIY, diskarte na lang dito. Itong lalagyan ng ano ba ito? Dito, no? Unahin muna natin itong isa. Tapos, ganyan, bigatan mo. Pwersahan natin. Yan. Medyo yung ano kasi, yung spring nito masyadong matigas. Kaya may kahirapan talagang ilagay. Yun. Diba? Tapos, ayan. Ito na lang ang pinakalas. Dave, pawak. Bigatan mo, diba? Huwag dyan, Dave, dyan na ano yung kamay ko.
Baka gumanon to. Yan o, tatapat na lang natin to mga kadiway. Bigatan mo mabuti, titilapon tayo. Titilapon to. Ipatsahan ko to. Ayan. Pumasok. Ayun. Nadali mo, baby. Diba? Medyo may kahirapan lang ng konti yung paglagay pag hindi mo alam yung diskarte. Pero pag alam mo yung diskarte, lalo na sa mga talagang mekaniko na, ano yan, saglit lang nila yan. Kaya lang, itong spring na kasi na to, matigas, may katigasan, malaki. Malapad po siya. Tinan mo yung tensile niya. Oh. Tinan mo yung kapal niya mga kadeway. Ang kapal oh. Mas makapal pa sa mukha nung kakilala ko. Ito manipis. Kaya ito, madali lang siyang ibanat. So ayan. Yan, maganda na. Pero ito, hugasan din to. Ikuha tayo ng liha or basahan. Tubig, tapos tutot. Ha? Linisan. Nalinisan na. Malinis na pala yan. O, so kung nalinisan na yan, siyempre, ilalagay na natin. Diba? So yun mga kadewa, yaman lang din na pag nagtanggal kayo, nagbalik kayo, linisan nyo na rin yung hub dito. Brasin nyo or lihain nyo para mas maganda yung kapit. So yan, nalagay na po natin. Ito po yung nating tinanggal natin mga kadewa. Tingnan mo yung nipis at kapal. Oh. Diba? Bakal na to, isira na. Nalagay na natin to. Ayun. Ano to? Darinas. Sa kabila dito. Mamasok. Wala eh. Yung iba hindi na tinatanggal to eh. Pero ito kailangan tanggalin. Kailangan natin kung kaya na hindi tanggalin. Kailangan talagang tanggalin ito. Dave, ang pahawak ko Dave. Yan. Assistant ko pala si Dave. Magaling yan. Aray, nakikita na naman muntik na. Tapos i-check nyo rin pala itong mga kadayway. I-check nyo rin po pala itong rubber damper nya. Dapat walang biyak-biyak. Kasi ito yung nagpapaikot dito sa kadena. Yan. Diba? Pagka may biyak-biyak niyan at masyado na malawag dito, gumagalaw, umaalog-alog to. Kahit na hindi mo pa na kunti lang na ang maalog na. Kahit di ka pa nakaalis. So ilalapat din natin to. Yun. Dave, pasok mo. Oops, Dave, baka mahulog yung motor. Nandahan. Ito yung isa sa pinakamahirap na lagay dito mga kadino. Itong spacer niya dito sa may axle. Ang ginagawa dyan, pinupukpok talaga to. Yan. Gamitan nyo po ng martilyo at tiyaga. Yun. At least ito hindi na malalaglag yan. Tatapat na lang natin ganyan. Ganun po ang diskarte niyan. Kaya hindi mo alam yung proseso, mahirapan ka talaga. Yan, silip-silipin mo lang yan. Tapos pukpukin mo ng konti pag lumabas. Okay. Yun. Diba? Kasi pasok mo to. Yung pangontra dito. Yan. Ayun mga katibo yun. O, diba? Kasi higpitan mo siyang ganyan. Ito ba washer niya dito to? Tinanggal nyo? Hindi. Hindi. Saan to? Okay. Sa may prino to, di ba? Ito. No? Yung sa kanya. Tapos ibalik nyo rin itong sa may prino. Washer niya. Sa ilalim ba to? Ganyan? Sa ibabaw. Sa ibabaw. Sa ibabaw. Yan, may washer siya. Ito to, di ba? Hindi pa. Yung ulo doon sa kabila. Ah, may nut. Binaligtad nila to. Dapat Kaya yung... ang ginawa ko na kanina, yung nut na lang doon sa likod.
Oh, kaya nga, dapat ganun. Dapat ito ang ulo nandito sa babaw. Tapos yung nasa ilalim, ganito po talaga dapat po. Ganyan po dapat yan. Yung nasa ilalim. Ayan. Medyo kalawang-kalawang na to. Pagka nagkaroon ka ng pera, sa nagpapagawa nito, palitan mo na yung mga tourniquets. So, pagandahin mo. Kasi, ano to, rare na to mga to eh. Japan pa to mga to. Ayan, wala pa siya yung brake lever kasi wala siyang preno kahit mo. Kasi ito, hihilahin mo lang ng ganyan. Kasi higpitan na natin to para sa axle. Ayan, lalagay natin. Yan. Diba? Tapos, higpitan mo, Dave. Okay. Dave, higpitan mo. Higpitan mo yung mga yan. Higpitan ko muna kay Dave. Tapos, yung tamang higpit lang, diba? Kasi hihilain. Dapat po may ganyan. Ito naman ang trabaho nito. Ito naman yung chin adjuster na tinatawag. Na kung saan may mga guhit-guhit dyan, dat lang. Para alam mo kung anong dapat i-label mo yan. Oops. O ganyan ho lang ho dapat. Hindi rin dapat masyadong pahila. Kasi para may play. Yung ganyan. Kapag okay ng ganyan, dito muna natin hihigpitan sa may kabila ulit. Anong size ba ito yung dito mo? 19 ata. Ganyan yung mga tools na ginamit ko dito. So yan mga ka-DIY, yung gamit pa natin dito na size, na range, open range. 19mm para dito ho, sa may nut. So pagka okay na yung desired mo na play ng kadena, saka mo ito hihigpitan. Pero habang hinihigpitan mo ito mga ka-DIY, and dito po yung kamay mo, para nang sa ganun, may pangontra ka dito para hindi bumalik doon. Yan o. Parang ganyan sa ginagawa ko. Pero yung tamang higpit lang muna yung panghihigpit ko dito kasi ho, lalagay pa namin yung isang gulong doon sa harap. Pag naka side stand na to o stand, saka natin maano yung tamang level ng kadena. Kasi mahirap pang uga-ugain to eh. Gaganyanin ko pa sana to eh. Kaya lang wala yung gulong sa harapan. Yan, para pumantay. Yan eh. Hindi lang ganyan lang. Parang pumantay ito. Eh, ngayon kasi hindi pa nakaano yung sa harapan eh. Saka ito pala, may pakontra din dito sa kabila. Na size 14. 14 dito sa kabila. Ganyan. Saglit lang naman to mga ka-DIY. Kaya lang nagtatagal tayo kasi dinidemo ko po sa inyo. So mamaya ko na lang kung masyadong higpitan yan. Ito lang muna. Higpitan din natin to. Tapos ito mamaya lang din natin to higpitan pag nakababa na yung motor. Lagay muna natin yung gulong sa harapan. So ito mga ka-DIY, pagka nagtanggal po kayo ng gulong sa may harapan, make sure na hindi nyo po mapipindot. Kasi pag napindot mo yan, sisikip po ito. Ito ka-DIY, sisikip po ito. So problema na naman natin to na i-bleed to. I-bleed to kasi ito sumikip po. Kumagat. Katulad ng ganito. Kumagat na naman siya, so mahirapan tayo. So kung kaya naman ng flat screw, subukan natin. Pag ganito, mahihirapan po tayo. Ang gagawin natin dito mga ka-DIY, tatanggalin na naman natin to. Babaklasin natin to para matanggal to. Wala tayo ng puller eh, na kung saan iaano natin sana to. Vice gripin natin to mamaya. Tanggalin natin tong isa. Hello everyone, it's me again, Burntam. So ito yung pagpapatuloy ng video na ginawa natin kahapon. Kasi mapapansin nyo, nagpalit na ako ng damit. Kasi hindi ko na naituloy kahapon. So itutuloy natin ngayong araw. Ayun, yung tinuro namin sa inyo kung paano mag-disassemble ng itong rim na to. Tapos kung paano magpalit ng brake shoe dito
sa Honda Wave 100R natin. At yun, naibalik din natin. Tinuro din namin sa inyo yung process, yung disassembling at assembling nung brake shoe. Okay? So ngayon naman, ang ituturo namin sa inyo, kung paano maglapat nung nagulat ako eh. Kung paano mag-adjust ng chin. Kasi hindi pwedeng basta mo na lang na isalpak to nang hindi mo ina-adjustan tong chin. Nabanggit ko na rin sa video yon. So ito kasi tingnan mo, masyadong maluwag. Hindi pwedeng ganito kasi may delay yan. May delay. Pag nag-revolution ka, iikot na yan pero hindi niya mapapaano agad to. Magiging aggressive. Or may tawag doon yung agad. Activate. So ito, hihigpitan natin. Pero pag mag-a-adjust ka nito, may gamit tayo dito na luluwagan pa kasi natin to eh. 13 yata to? 14. 14 to. Luluwagan natin dito, tsaka dito sa kabila. Luluwagan natin yan, tapos habang niluluwagan natin to, inihigpitan natin dito or tapos tinutulak-tulak natin ng ganyan, pinupukpok natin. Kasi hilain pa natin tong gulong papunta rito sa atin para umunat ito. Kasi hindi mo to ma-adjustan mga ka-DIY kung hindi mo to luluwagan. So pagka luluwagan mo kasi yan, kailangan na may kontra. Ayan. Dito sa kabila, ang gamit natin 19mm. Ayan. Siguro mas maganda. Ayan. Saglit lang naman to. Ganito po talaga ang pag-adjust ng chin. Hindi na natin tatanggalin yung tornilyo. Luluwagan lang natin. Luluwagan lang po natin to mga ka-DIY. Ayan. So, kung naluwagan na natin, ang gagawin natin, hihilain natin tong gulong. Pupuk mo ng ganyan. Ganyan. Hanggang sa umunat. Yan. Yan o. Pagka umunat, ay, ito. Nahigpitan na pala to. So, kailangan luwagan din natin to. Gis yata to. Kung nakuha na natin yung desired na plane ng chin natin, saka natin ulit ito hihigpitan. Yan. Hindi ko kasi mahila yung gulong kasi mahigpit na to eh. Chin adjuster lock to. Ayan o. Dapat ganyan. Dapat mahigpit. So, higpitan ko ng bahagya. O, di ba? Ganyan dapat lang, Yung hindi masyadong maluwag, hindi rin masyadong mahigpit dapat. O, di ba? Ganyan. So, kung okay na yan sa'yo, saka natin hihigpitan. Okay na yan mga ka-DIY. Hihigpitan na lang natin dito. Tapos, hindi ko pa pinix yung higpit. Ito pa, yung chin adjuster lock na to. Dapat may mga guhit kasi yan dyan. Dapat kung ano yung nakalagay na guhit dito, magmumula tayo dito sa gatla. Gatla ba tawag dito? Yung guhit. Isa, dalawa, may mga bilang yan. Dapat dito rin sa kabila, pakita mo. Dapat ganun din, dito sa kabila. Ganun din ang bilang nito, ang sukat nito. Ito, ilang sukat ito dito? Dalawa, tatlo. Ha? Dalawa. Dalawa na ba o pangatlo na? Sobra na. Ilan yan? Dalawa. Dalawa. Yan. Dalawa na. So, hilahin ko pa siyang ganyan. Kasi, ayan, ano yan? Dalawa yan. Tatlo. Dalawa. So, kung dalawa yan, ihigpitan ko na. Para hindi na gumalaw. Dalawa rin dapat dito. Dalawa na ba dyan? So, ihigpitan ko siya. Ganyan ho. Dapat yung kamay mo pahilang ganyan. Para hindi ho bumalik. Dalawa? Dalawa. Okay. So, kung dalawa yan, hihigpitan na po natin. Dalawa rin dapat dito sa kabila.
Pinipix na po natin. Pakita mo sa kabila. Para makita nila yung kadena kung yung tama yung adjust. Ayan ho, ganyan lang ho dapat ang play ng kadena. Kasi pag ibababa natin yung motor, bababa pa yan ng konti. So ito naman, kung gusto mo pang paatrasin to, dito ka magpapatras. Mag-iikit. So ilan dito? Parang 2.5 dito. Ito 2 lang. So kung gusto mo na maging ano yan, dito. Aatras yan. Habang hinihigpitan natin to. Yan mo, may magbabago. Ataas to. Gagalaw yan. Yan o. So ganyan lang yung sukat doon. Oh. Diba? Ano mo na? Higpitan na natin. Dito sa kabila, tignan mo rin. 2.5. 2.5 din dyan. O, diba? Okay. So, okay na ta. Bababa din yan eh. Para mas maganda yung ano niya. Pag, yung aggressive niya, pag ni-revolution mo, mag-ano agad. Magre-response ka agad. Pawis na ako mga ka-DIY. Ito po talaga ang buhay mekaniko. So, final touch ko na po. Higpitan ko na tong axle. Nut. Tapos, bago natin i-fix yung dito, dapat paikutin din natin tong gulong. Yun, dapat iikot yung gulong, mga ka-DIY ganito. Pag ganyan po ang tunog, ibig sabihin, ayan, medyo pasira na rin yung kadena. Ayan, kumbaga palitin na rin yung kadena. Pero pwede pa naman itong tsakaan. Ang gagawin dyan, nalagyan na lang ng grasa or oil. Kahit na use oil, ganun. So ayun mga ka-DIY, tapos na po natin na-adjust yung chin niya. At tapos na rin po natin na-ikabit yung brake shoe niya. So ayan, problema lang kasi nito, wala siyang preno sa likod. So nasira kasi yung sa may ano ba yun, yung double stand niya. Wala rin siyang double stand kung makikita mo. Pakita mo sa kanila. Yan, wala rin double stand kasi ang nangyari dito sa motor na to, yung Honda Wave R, ano to eh, nalubog to sa baha. Hanggang kalahati nito nalubog sa baha. Ano, kaya ang ginawa namin, ni-restore namin. Pero unti-unti namin ni-restore kasi ang dami namin pinalitan. Ang maganda lang dito, yung makina niya, ni-refresh namin. Pinlashing namin yung oil niya kasi naghalo yung tubig at langis. Kaya ano to, grabe talaga yung restoration. So ang susunod na gagawin natin dito sa Honda Wave R na to, magpapalit tayo ng rayos na kung saan yung mga pang Thailand. Tapos palit din tayo ng ano, rim. Saka ilalagay natin rayos dito yung chrome plated na. Saka mas maganda nga palitan na rin yung hub, pero pwede pa naman pinturahan yung hub kasi stock pa nito, original pa to. Yan, pati yung absorber niya original pa. Okay, so pakita mo yung last na ano, itong kadena. Yan no. So, okay na yung kadena niya, ganda na yung adjustment niya. Pati dito. So ayan mga ka-DIY, titesting na po nila yung Honda Wave 100R. Ayan. Yung customer natin. Ayan, ayan. Ay, sa camera, madam. Okay, testing mo. Hindi pa kasi naka-warm up, kaya namamatay-matay. So ayan yung ginawa natin, in-adjust natin yung kadena. Oh. Sige, dahan-dahan. Yun o. Responsive, di ba? Oh. Yun. Tinetesting na yung gawa na bagong kabit na brake shoe at ano, adjust ng kadena. So ayan mga ka-DIY, paparating na po yung ano, ginawa nating wave, mayari. So ano pong masasabi nyo ma'am? Dito po, mainit po. So kamusta po ang
riding experience mo sa bagong kabit na brake shoe at ng bagong adjust ng kadena? Mas bumilis po siya. Aggressive masyado. Hindi tulad kanina na tinesting ko bago po natin ginalaw. Kahit na nakakatakbo na siya ng 60, parang ang bagal pa rin. Ngayon, kahit na 40-50, mabilis na siya. Ganun po ba? So, kumusta yung primera, segunda, tercera mo pag nag-adjust ka ng gear? Pag nag-shift ka? Ano po, maganda siya. Hindi tulad po dati na pabugso-bugso. Tuwing kinakabit ko natin. Oo. Saka yung pag-adjust kasi natin ng kadena mo, tamang-tama, para hindi madaling masira yung rubber damper. Pagka maluwag kasi masyado ang kadena, madaling masira yung rubber damper kasi may delay. Napipersa masyado. Yan, tamang-tama yung kapit ng kadena saka yung rubber damper. So, ano ba, sulit ba yung paggawa dito sa HPT? Opo, sulit na sulit. May- Pwede na po kayo magpagawa. Sakaling gusto niyo po. Sino ba yung ibang dito, yung sheet mechanic natin? Si Dave Cano from Bulingit. Ah, okay. Yung sheet mechanic. Ayun. So, sige, ano pong may sasabi nyo sa mga subscriber ng Burn Time HPT, ma'am? So, sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po sa pag-support po kay Sir Burntam. And then sa mga susuporta pa, please subscribe nyo po sila. Burntam HPT TV. Wag lang pong manood, like, subscribe, and share nyo po sa mga friends po ninyo para makatulong po tayo sa kanila. So, yun lang po. Maraming salamat. So, mga ka-DIY, hoping na sa vlog content na to nakatulong ulit tayo sa inyo. At i-share nyo to sa mga ibang friends ninyo para magkaroon din sila ng idea kung paano mag-DIY, magpalit ng brake shoe at mag-adjust ng chin. Kasi kalimitan, yung mga ibang nagmumotor na nakakadena, hindi na nila chine-check up bago sila umalis. Dapat kasi maganda yung plane ng mo, hindi maluwag, hindi rin mahigpit. Yung tamang-tama lang. Yung iba, hindi nila alam mag-adjust. So, pinapa-adjust pa nila sa mga mekaniko. Ngayon, kung mapanood mo tong video na to, malalaman mo na kung paano mag-adjust. Kahit sa bahay mo lang, basta may tools ka lang. 10, 12, yan 10, 12, 19 mm na range. Tapos combination na 14, 15. Tapos combination na 12, 13, tsaka 10. Ganyan. Yan, ito kasing gist na to, ito yung pag-adjust mo dito sa lock. Yan, dito sa chain lock na to. Chain adjuster kasi to, chain lock adjuster. Yan pag mo. Tapos ito namang 12 dito. 13 ito. Sa may axle niya. Pangontra. Tapos ito naman yung sa kabila. 14 pala to mga ka-DIY. Tapos 19 mm doon. So yun, nirecap ko lang. Ito yung mga magagamitin mong tools para mapalitan mo to. Tapos yung sa spring pala, ang gagamitin mo tong tools dito, yung long nose para matanggal mo to. So, ayun. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga patuloy na naniniwala at sa mga hindi pa nakasubscribe at sa tingin mo marami pa akong may tulong na video para sa iyo. Hit mo na yung subscribe button, like mo to, share mo at mag-comment kayo sa section box para nasa ganun yung mga hindi nyo naintindihan ng mga process natin, paliwanag ko sa inyo ng maayos doon. Kung hindi po ako busy. Ayun, pero susubukin ko po na masagot lahat ng katanungan ninyo. So, ayan, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat. And to God will be the glory. Burntam signing off.